Makikita niyo po dito. Ito po yung daan papunta sa... This is Carmen? Ayan po yung, ayan po yung anak na babae ni Carmen. Ah, okay. Para sa pagpapatuloy ng ating paglilibot dito sa tahanan ng unang Pangulo ng Pilipinas, atin naman iikutin at lilibutin ang ikalawang palapag ng tahanang ito. Kaya tanong pang hinintay mo, Karar? Tara na! Gora na! Sama na! Rampa na! Dito sa tahanan ng unang Pangulo ng Pilipinas. Yung mga kwarto po. Sige po. Ito po, at sa, ano lang po kayo sir sa may red carpet. Yung hagdan po pala sir is original din po siya. Gawa po siya. Wow! Thank you. Hanggang po. I-interguide niyo sa kwarto ng tatlong anak na babae. General Emilia Aguinaldo. So, dito po sa unang pintuan, makikita niyo po dito. Ito po yung daan papunta sa library. At the same time, dito rin po yung daan papunta sa kwarto ng panganay na anak niyang lalaki na si Miguel. Tapos, sa fifth floor naman po, makikita niyo po yung kwarto ng bunso niyang anak na lalaki na si Emilio Jr. Tapos sa 6th floor at 7th floor po, ito yung watchtower po. Makikita niyo po dito yung unang kwarto ng bunso niyang anak na babae na si Christina po. Ayun po siya. Okay. Si Christina. Ito naman pong pintuan na to, yan po yung secret passage po. Papunta po yan sa CR patungo sa office po ni General Emilia Aguinaldo. Yung kwarto po to ng pangalawa ng anak na babae na si Maria po. Si Maria po, isa po siyang singer and musician po. Then, etong upuan po na to, ayan po yung kaya po yan may parang butas po dyan kasi para mas presko daw. Dito naman po sa last na kwarto, ito po yung kwarto ng paborito niyang anak na babae na si Carmen po. This is Carmen? Ayan po yung ayan po yung anak na babae ni Carmen. Ah, okay. Then ito naman po, itong birth chair po na to. Ito po yung ginagamit para sa pagpapaano. Opo, ayan po. Talagang may kaya talagang pamilya Opo, ginagawa. malalaman po mayaman ng isang pamilya kapag ganyan po yung higaan. And then ito naman po table na to. Pwede po siyang gamitin sa pang-altar din po, ganyan. Then itong table po na to is 302 years old na po siya. Mas matanda pa po siya sa mga magulang ni Emilio Aguinaldo. And tapos kung makikita niyo po, ito pong mga puting ito. Ayan po yung tinatawag po natin na ivory. Ayan pati po dun sa mga details. Sa may gilid, yung detail, yung tawag. Tapos hanggang dito po, ito po, kwarto pa rin po ni Carmen. Okay, kadugtong. Magkadugtong. Tapos dito naman po, ang tinatawag na balcony of sinners or balcony ng makasalanan. Kasi po dito po, usually na tumatambay yung pamilyang Aguinaldo at the same time, dito po nila na pinagpaplanuhan yung strategy nila sa mga kalaban. Kasi at the same time po, itong balcony of sinners po, na pinaniniwalaan po na ligawan, lugar po ito ng ligawan kasi lahat po ng nanliligaw dito na na uuwi sa kasalan. Ah, talaga. Wait, tatawagin ko lang mga manliligaw ko. Kasi ito naman po yung bathroom po ni Carmen po. Original po yan, simula po sa mga details po dyan. Meron po tayong hot and cold water. Tapos lahat po ng mga gamit po dyan, ini-import po from Europe. Galing, ano? Opo. Then, ito naman po yung lagayan ng mga medisina ni General Emilia. Oh, wowie. Ito pong Ocusol po, yan po yung ginagamit sa katarata po ni General Emilia. Ayan po. Kasi nung tumanda na siya, medyo ba, nagpaano siya ng kanyang mata. Then, meron pong sa Emilia po kasi biktima po siya ng malpractice. Kasi po, kinoperahan po sila sa appendicitis po. Yan. Without anesthesia? Hindi po. Nakitaan po ng gasa sa... naiwan. Opo, naiwan po sa katawan niya. After 113 days po.
kay Carmen po yan. Bale, Sa panoonan ni Carmen. opo, pagmamayari po niya. Kasi siya po yung huling, Tumira. huling tumira po dito at the same time. Siya po yung gumagamit madalas ng bagay. Ako nakakatuwa mga karahar. Ang dami natin natutunan sa araw na to. At ito pa, meron pa. Huwag kayong bibitaw. Ito pa po sir, yung hot rocks po. Itong hot rocks po talaga ito siya ng mga sintay. Then ano po yan, nabubuksan po yan patungo po sa kwarto ni Helena. Para sa Ang dami secret package. Passage. Hi, ako po si Ria. Ako po mag-tour guide nyo dito po sa main room po ni General Emilia Ginata tsaka po sa family dining table. So, ito po. Kung makikita po natin, ito po ang kwarto po ni General Emilia Ginata at ang kanyang pangalawang asawa po, si Maria Agoncillo. Ayan po, kung makikita nyo po, ito ang original na suot po o nasuot po na damit ni Maria Agoncillo. Sa may bandang kanan po, wedding photo po nila. Sorry po, hindi po pwede. Hindi kita. Oo. Opo. Pero wedding photo po nila yun. Tapos po sa may bandang taas po, picture po ng kanyang ina na si Trinidad family. Yung sa pinaka-stunning yun. Opo. Mm. Sa may bandang kaliwa po, yung pong cabinet, nagiging open passage din, or secret passage din po siya, papunta po sa balcony. Doon po niya nilalagay po yung mga damit niya at doon din po siya nagpapahinga kapag gusto niyo pong mapag-isa, mahanginan po. So may gilid naman po noon, meron po table doon kung saan po, specifically for pagsusuot po siya ng medyas. Kasi po, yung dalawang paa niya is nakapatong po doon. Opo. Tapos kung didiretso po tayo, meron po ulit doon pintuan at may secret passage po ulit, papunta po sa swimming pool po ng pamilya. Mm-hmm. Ayun po. May CR din po sila dyan, sir, na may lavatory na, may bathtub, may sink, na lahat po inangkat po from Europe po. So, wala po tayo sa Philippines before. So, ito naman po, ito yung League of Nations. Tapos, kung makikita nyo po, meron pong ibon or dog. Pinaniwalaan po dog na nakatapat po dyan, na sumisimbolo po ng kalayaan po ng bansa po. Na table po. Ito pong picture, pinaniwalaan po na si Maria Consillo din po siya. Ito naman sir, yung table, chess table. Favorite game po kasi ni General S. Chess since mahilig po siya sa tactics. Pinaniwalaan po na dyan po tinago ang watawat po ng Pilipinas para po hindi po makuha ng mga Spaniards. Ito naman po sir, kung mapapansin niyo po, bawat corners po merong shell na design po. Nagiging lagayan po siya ng face po kapag po may pagdiriwang po dito, pagsasalo-salo or mga pagkain po. Pag wala naman pong okasyon, simple design nyo lang po siya. Ito yung mga litrato po ni General. Mga birthday niya po. Dito naman sir, sa may kanan ko po, ito po yung silid tanggapan ni General. Ito pong maliit na ito, ay malaki po ito, ay radyo po nila noon. Opo. Tapos po sa likod po ng statue niya, meron pong kama po doon kung saan po pwede po siya magpahinga. Dito rin po, kung nabanggit po kanina po na may secret passage po sa kwarto po ni Christina, ito po yung pinahandaan po. Tapos ito po sir, sa may kanan po, dito po may tumutugtog kapag po may pagsasama po sa Parang orchestra, no? Ayan po ang library po na bahay. Dito naman po, sa masilig po ng Gabana, nakita po natin ang Lay Marcial. Ito po sir, sa taas po. Ayan. Nandiyan po ang walang lalawigan na nasako po ng batas ng martial law. Ayan po ang walang siglo ng Watapan. Laguna, Batangas, Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija po, Qatar. Nakasulat po na Ley Marcial de las Provincial ang meaning po niya sa Tagalog ay batas militar laban sa lalawigan ng ayun. Dito po pinagayway ang watawat po ng Pilipinas. Pero noon po, nung pinagayway po siya, hindi po siya balkonahe. Simpleng bintana lang po siya. Kung magawa din po kayo, ito po yung piano. Kung gumagana pa po siya, gumagana pa po siya. Pagmamayari po siya ni Maria Poblete, ang musician po ng family nila. Papansin niyo po sir, yung paboritong design niya ni General is yung tatlong araw, ay tatlong bituin. Caribbean yung meaning po ay Luzon, Mindanao at Tanay. Dito niyo po. Ito pong malaking table ay regalo po sa kanya ni Gonzalo Puyat, noong birthday niya po.
Gawa po siya sa 9 feet na kamagong po. Opo. Yung buong 9 feet po na kamagong yan po yung buong table, sir. Mhm. Sa ceiling naman po, kung titingala po tayo, nandiyan po ang mapa ng Pilipinas. Yung kulay pula po ay Cavite, sinisimbolo po ang revolusyon. Sa may bandang kaliwa naman po, ang larawan ng isang babae, si Hilaria po, unang asawa po ni General. Sa gitna naman po ay yung tatlong anak niya pong si Maria, Carmen at Cristina. At sa kanan naman po ay si Maria Gonzalo. Ito sir, pati yung mga kahoy hugis watawat po. Ayun. Ay, oo, ano. Gawa po siya sa tatlong uri ng kahoy na pasensya na po at nakalimutan ko po. Pero kung yung isa po ay kamagong po yan, ako hindi po ako salamin. Salamin po before is symbol of wealth. Kumbaga may kaya ka po kung marami kang salamin sa bahay. Lalo na po kung ganito kalaki. Oo naman. Opo. Yung likod po ng salamin po na ito ay gold, bronze at silver. So kung ano po talaga nakikita niyo sa salamin, ayun po talaga kayo sa totoong buhay. Ah, talaga? Kumbaga sa camera po, no filter po siya. Oo nga. Talaga, Charmy. Eto sir, meron din po siyang ganyan. Lagayan po ng armas, mga dokumento. Mahilig Baka kung sakali merong ano, no? May Nakikita mo naman. mag-traitor. Di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Ito po sa bomb shelter, yung may daan po sa family dining. Ito po yung pinakang main entrance niya. Kapag po inangat po natin, ayan pong table. Kapag po inangat po natin yan, meron pong lalabas na tali or may show po na tali. Ito po yung ginagamit ng pamilya pababa po sa bomb shelter. Yan po. Sa taas naman po is water tank po nila. Kasi pinaniniwalaan po before na may pandemya po ng katara. So, to avoid infection po, nandiyan po sa taas. Yun. Thank you, sir, for being with me. Pasok ko po kayo sa Hi, I'm Pat. Ito po yung Veterans Hall or the Veteranos de la Revolution. Makikita niyo po dito yung iba't ibang larawan po ng mga general ni Emilio Aguinaldo po. Then dito po makikita niyo po yung isang picture frame. Ito po ay kinuha po sa Bacolor, Pampanga po. Then itong upuan naman po, makikita niyo po, ay dati po is lagayan po siya ng mga baril po. Naka-open pa rin po siya. Oo. Namamanga na si Kuray. Then, dito naman po sa taas, as you can see, this is the skylight. Ginagamit po nila yan para po makatipid po sa kuryente po. Sa bahay namin may ganyan din. Lagay po, skylight. Talaga, Charmy. Pinaganyan ko talaga yung Talaga, Charmy. Chinismis. Then, dito naman po, sir, makikita niyo po yung hagdanan. Ito po ay papunta po sa headquarters po ng mga kasambaay po. Yes po, sir. Then, dito naman po makikita niyo po yung icebox. Ayan po yung tinatawag na icebox. Diyan rin po nilalagay yung San Miguel gear po na binibigay po tuwing may bisita po. And dito naman po sa gilid, sir, pagpasok niyo po dyan, meron po dyan refrigerator. Ang tatak po na refrigerator is General Electric. GE. GE. GE po. Then makikita din po kayong brick oven. Ang brick oven po is pwede pong paglutuan ng 8 putahe po. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Sana all. Pagkalas po, makikita niyo po yung pintuan dyan. Ayan po yung kitchen passion po. Mm. Diyan din po ginugupitan si Emilio Aguinaldo ni, Teacher ako. Sir Yaka. Then paglabas po, kung makikita niyo po to, pamingganan, ang tawag po dyan. Ayan naman po yung nilalagyan po ng mga natirang pagkain po. Opo. Then, kung makikita niyo po sa baba po, meron po dyan maliit po na lagayan po. Nilalagyan po yun ng langis para hindi po lapitan yung pagkain ng mga Galing. Yun talaga yung mga ano dati, no? Para maiwasan yung pagkapanis, Opo. yung pagkalangga, pagkasira. Si Canino Tirona po, ayun po yung best friend ni Emilio Aguinaldo po, yung namatay ko sa binahayan. Siya po. Then, pagbaba po natin, sir, ma'am, makikita niyo po yung swimming pool po.
The swimming pool po is may lalim po na 5 feet. Nandanan po. Mano-mano rin po siya nilalagyan ng tubig. Mano-mano rin po siyang tinatanggalan po ng tubig. Ayan, ito. Mas maganda din. Then, pagbaba po natin, dandan lang po. Sige po. Makikita niyo po yung libingan po mismo niyo nila. Ah, okay. Ayan po yung libingan po ninyo. Galing. Sa loob lang din talaga sumilip. Oo. May, ano pa po yan, may sinumitin na batas. Ah, para may living siya. Ah. Oh. Then, dito po, kung makikita niyo po, ito po yung nagsisilbing na bahay po dati nila. Sabi din po, dati po, yung panahon po na yun, ang mga lalaki daw po yung naglalaba. Kasi po dati po, kapag naglalaba po sila, yun din po yung naging source of income. Yes po. Dumidiskarte na noon pa. Noon pa lang. Dati pa. Sa loob po niyan, nilalagyan po ng, of course, damit po. Then, nilalagyan po ng mainit na tubig po. Kaya meron siyang butas doon. Tapos po sa ilalim. Nilalagyan ng yung sinisinda ng apoy, gano'n. Then dito po, sir, ito po yung parang drainage po. Ito yun. Galing. Then, sir, maraming salamat po sa pagpunta po sa bahay ni Emilio Aguinaldo po. Sana po is makadalaw pa rin po kayo. Bukas po kami 9 a.m. to 4 p.m. po. Maraming salamat. So yun guys, mga ka-RR. So natapos na ang ating part 3 ng magdalaw natin di sa unang tahanan ng unang Pangulo ng Pilipinas. So kung bago ka lang sa ating video ito, huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At huwag mo na rin kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating video. So paano guys, mga ka-RR? Hanggang dito na muna tayo sa ating video. Paalam! Shoutout time! Thanks for watching! Subscribe!